Ang pinaka-importante na announcement na gagawin ay ang walang pilitan, walang pigilan na magaganap na kasalan namin ni Phoebe itong darating na linggo. Wow! Last time, Alicia, hindi na ako ihilata kung saan mang hospital para magpa-test ulit. At hindi yun ang dahilan, kaya kita din narito. It's about our business. Paano ka gagaling? Bakit? Nasiguro bang gagaling ako kapag nagpatuloy tayo ng test? At least alam mo kung gagaling ka o hindi. Magaling na ako. It was just fatigue. And if it pleases you, magbabakasyon tayo. Lahat. Sa isang resort. Masaya ka na ba? Yep. Senator. Yes. Nice ego. Kanina ko pa kayo pinapanood. Thank you, Senator. Senator, congressman pa lang po. Congressman. Ay. Lola! Nako, alam nyo, ito ho talaga yung maganda para sa inyo. Fresh air, para naman makapag-relax kayo, di ba? Naku, hindi yata ako talagang makakapag-relax hanggang hindi natutuloy ang kasal niyo ni Carlito. 2 days na lang naman po, Lola Romina. But 2 days is such a long time, Iha. Alam mo, the move is well orchestrated. Merong nagpapagalaw nitong mga ito para hindi matuloy ang kasal ninyo. Hindi ko naman maisip na political. At lalo hindi ko maisip na may kinalaman ng mga Montemayor dito dahil naniniwala ako na gusto rin nilang matuloy ang kasal nyo. Eh, siguro yung mga Montemayor na yun, talagang gusto na nilang mamahiya. Palibhasa, alam nila na yung president darating sa kasal ng kapatid ko. Ano yun? Lola! May nanggugulo na yun! Ha? Carlito! Ano yan? Ma'am, may nagugulo po sa labas. Ay, paalisin nyo! Patayin nyo nga yun! Paalisin nyo! Sige, punta kayo doon! Ano yan? Huwag nyo nang ituloy ang kasal. Ano ba yan? Diyos mio! Paloma, I heard 50% ang return ng magazine mo. You heard it wrong. Halos 80% ang naisoli. Uy, bakit masaya ka pa? Masaya ba to? Nakangiti ba ako? Pwede ba sana pagdating sa bahay, hindi natin pinag-uusapan ang business? Paloma, concerned lang ako. Doon ko magpaka-concern sa akin sa office. Excuse me. Saan ka na naman pupunta? Sa labas, doon walang concern, hindi ako naiirita, no? Alam mo yung anak mo? Sabi ng mga mates dito, umiinom siya dito. Masyado yata mabigat yung responsibility na binigay ni Daddy sa kanya, eh. The-pressure ng anak ko. O bakit mo sinabotahe yung magazine niya? Eh, hindi naman para sa kanya yun, eh. Indirectly para kay Lucinda para magsara yung publication. Eh, kaso itong si Daddy, nilagyan naman ng broadcasting at media pa yun. Carlito! Rosa Camila! Rosa Camila! Carlito! Carlito! Rosa Camila! Rosa Camila! Carlito! Carlito! Rosa Camila! Rosa Camila! Akala ko 1 linggo kami magrarami. Tapos na po, Manang. Kaya nga binayaran ko na kayo eh. Paano ba yan? Nakapaganda pa ako ng iba pang mga magrarally. Nagpapagawa pa ako ng panibagong placard ah. O, yan o. Dagdag na bayan. Sige, umalis na ako kayo. Rosa Camila! Rosa Camila! Well, the good news is, mapapaaga ng 3 months ang acquisition natin ng broadcasting company. Nagkakaroon na ng linaw ang kanilang labor problems. Leandro, hindi ba pwedeng ibigay mo muna sa akin ang pamamahala ng broadcasting company habang tin-train mo itong si Rosa Camila? Nagmumukhang sila ng unang pamilya eh. Oh, madam. Why not me? After all, I have the PR expertise. Iluminada, habang ako ang padre de familia ng Montemayor,
Walang pwedeng sumalingot ni sino man sa inyo! Puro kayo hinggitan. Lahat na lang gusto ninyo. Hindi kayo kontento sa mga nasa inyo na. You look like a flock of vultures! Kakahiya kayo. Makinig kayo. Si Rosa Camila ang gusto kong mamuno ng Montemayor Broadcasting. At kung sino man sa inyo ang gustong sumalungat, ngayon pa lang ay magsalita na. At aalisin ko sa testamento ko. Meeting is adjourned! Tagal-tagal nyo. Pinag-isipan kayo ng ibang pamilya eh. Kamaingay, maririnig ka ni Iluminada pag lalakyan ka ng mata nun. Sige. Rosa Camila, makinig ka sa akin. Sobra-sobra na ibibigay sa atin ng daddy mo. At ikakasal na si Carlito. Sana naman bukas tuloy-tuloy ka na sa Hong Kong at hindi ka na pupunta ng San Dionisio, ha? Ba't pa ako pupunta ng San Dionisio? Ano, para saktan lang yung sarili ko? Naku, ito naman kung magsalita. Akala mo hindi ako nagdaan dyan. Pa yung mga na-inlove, gustong-gusto nasasaktan, ha? Naalala ko yung kuya mo pag nag-aaway kayo noon. Basta ako naniniwala na pa rin di Carlito sa huli. Nung huli, ikakasal na nga, ano? Sana hindi buuin yung kasunduan natin, Phoebe. Para sa atin din to. Basta tutupad ko yun sa kasunduan natin. Hindi ako babalik. Dito ba natin gagawin o sa ibang bansa? Kahit dito na. Kasi mga ayun na buwan na naman tayo maghintay. Ano bang nangyari sa pag-ibig natin, Carlito? Hindi ko alam, Phoebe. Alam mo at alam ko. Si Rosa Camila. Sabi ko na nga ba eh, yung meeting niya ni Tita Alicia at saka ni Daddy, wala yun, hindi tungkol sa sakit yun. Sinusulot niya yung bagong kumpanya ni Daddy para sa anak niya. Why would she do that? May Montemayor Foundation na yung anak niya. Hindi mo kilala yung dalawang pamilya ni Daddy, kagaya ng pagkakakilala ko sa kanila. Tita Charina! I always thought that the sea was such a romantic place. Don't you think so? Hi, Mr. Luxin. This is Attorney Quali Mijares, out on a meeting with my Tita Charina. Ernestina Montemayor, how are you? I'm fine. Are you out on a meeting with Tita Charina? Well, I do my best thinking when I'm here out in the open seas. Oh, ganun din po ako. Sige po. Bye, Tita Charina. Bye. Tama ba aeroplano sinakyan ni Rosa Camila? Yes, Senator. We made sure na sa international airport po siya pumunta at hindi sa domestic. Hindi naman siguro manggugulo sa kasal si Rosa Camila. Well, I certainly hope so. Nakakahiya na iskandalong ginawa ng dalawa. At ngayon, pupunta man naman si Presidente sa kasal ng apo ni Romina. Arlene. Sir. Prepare for a family excursion. Yes, sir. Where do you want to go, Senator? Well, let's try Subic, El Nido, Boracay, or Dos Palmas. Dos Palmas? Dos Palmas is a very safe place now, with Secretary Gordon at the helm of tourism. Kidnapping is zero. We'll have a good time there. I'll do that, sir.
Kaya lang po baka hindi po ako makasama kasi kailangan pong mag-undergo ng radio and chemotherapy ang mother ko eh. Oo. Elaine, kumusta na pala siya? Lumalala, Alicia eh. I'm sorry to hear that, Elaine. Padala mo na ang lahat ng bill niya sa Montemayor Foundation. I'll take care of it. Maraming pong salamat, Senator. Where's Asturias? Sir, he's in a meeting with Ernestina. See, Mom? What did I tell you? Kahit anong patago-tago mo, mahuhuli at mahuhuli ka rin. Ang masama pa nun, si Ernestina ang nakahuli sa kanya. Ano kayang gagawin ko ngayon? I really suggest that you play along with Ernestina. Ano? And forever she will be blackmailing me? It's either that or you confess to Daddy. Kung itatakwil man siya ni Daddy, at least mapupunta siya sa third richest man in the Philippines. Oh, Lucinda, don't you not know na buhay pa ang asawa ni Tomas Locsin? They're all in Spain with the family. Matagal na silang divorced. Oh, so what do you plan to do now, Mom? Change your name from Zarina Montemayor to Zarina Locsin? Why not? Sino makakapigil sa akin? Si Daddy. Isang broadcasting company na punta kay Rosa Camila nang wala akong kaalam-alam. Believe me, Ernestina, I absolutely don't know anything about that matter either. Eh, hindi ba tumulong naman kayo sa paggawa ng mga papeles para ma-acquire yung property na yun, yung broadcasting company yun galing sa mga dedikatorya? Oo, pero hindi naman namin diniscuss ang plantilla noon. At kaya hindi ko alam na ibibigay pala kay Rosa Camila. Eh, yung bangko naman, hindi ba't kayo rin naman din ang tumulong sa paggawa ng mga papeles para makuha yun? Hindi nyo alam kung kanino mapupunta yon? Wala tayong clue doon. Pero siguro naman, sa inyo na mapupunta yon. Paano ka hindi? Retirable age ka na, hindi ba, attorney? Right. And that might be a bad idea either. Anong alam mo kay Tomas Locsin? Patanong ni boss kung tinanggap daw ba ng asawa mo yung explanation mo tungkol sa pagkakawala mo. Hindi pa. Pero papaniwala ko rin siya. Paano? Di pasok ka na sa kumpanya ng pamilya ng asawa mo? Alam mo, nagulat din ako doon sa madali kong pagpasok sa kanila. Si Ernestina, hindi na nagpasok sa akin. May dahilan yun. Siguro, gusto niya mahuli ko sa akto sa Lucinda at ang kapit niya. May kabit ang asawa mo? Yun na rin ang suspecha ko. Hindi ka gagalaw? Ano ba ang importante? Ang paghiganti ko o ang paghiganti ng boss mo? Siya nga pala. Sino ba yung boss mo at napakalaki rin yata ng galit sa Montemayor? Kilala ko ba siya? Hindi mo siya kilala. Kalaban sa negosyo ni Senator. Para Elvis ka na. Andiyan yun sa kumbilas. Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Sir, kailangan na ho namin magsara. Isang oras na lang, please. Sige. Do you, Rosa Camila?
Montemayor. Take Carlos Valiente Jr. as your lawful wedded husband. For richer, for poorer, in sickness and in health, till death do us part. I do. To you, Carlos Valiente Jr., take Rosa Camila Montemayor to be your lawful wedded wife, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. I do. I do. I do. I do. Nagpa-practice ka ba? Tara na, hinahanap ka na ni Lola Romina. Let's go. Look at you, Phoebe! Ang ganda-ganda mo! Alam mo, sobrang excited na ako. You know why? Kasi finally, after na matapos ng wedding niyo, pwede rin kitang tawaging sis. What do you think? Miss, mamayang alas 8 po ang kasal. Are you ready, Carlito? Yes, Lola. Iho, maraming salamat. What a gorgeous bride. Let's go.